Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw ating ipinagdiriwang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulungan niya.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias na liliwanagan ng ningning ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem at doon ay magsasadya ang maraming pangkat na may taglay na mga mamahaling handog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari, lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tignan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo, ang darating mula sa Madyan at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na magaginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Tayo pong lahat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya ay habaginan, upang siya ay maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madaman ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari, gagalang sa harap niya. Mga bansa ay magpupuri at maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga tao mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya ay lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na tulad ng mga Hudyo,
ay pagpapalain din ang mga hentil dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Pinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagsadya ng ilang pantas buhat sa silangan upang maghain ng handog sa kasisilang na hari. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ng buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan pinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng mga propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan sa Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo agad sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas, muli silang pinangunahan ng mga talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo. Ipapahayag natin ang Pasko ng pagkabuhay. Mga minamahal na kapatid, dapat ninyong mabatid na kung paano tayo nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoon. Sa awa ng ating Panginoong Diyos, ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay atin ding ipinapahayag. Sa 18 ng Pebrero, Miyerkules ng Abo,
simula ng Kwaresma. Sa ikalima ng Abril ay ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay. Sa ika-17 ng Mayo, pag-akyat sa langit. Sa ika-24 ng nasabing buwan, dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa ika-7 ng Hunyo, dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. At sa ika-29 ng Nobyembre, unang linggo sa Adbyento. Sa Panginoong Hesukristo, nararapat ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Today we celebrate the solemnity of the Epiphany of the Lord. Kapag sinabing Epifania, ito ay pagpapakita. Our set of readings para sa Epiphany of the Lord ay tungkol sa people's journey, paglalakbay ng mga tao. In our gospel today, we have heard a familiar story na may mga pantas mula sa silangan naglakbay ng malayo para lang maihatid kay Jesus, sa batang Jesus, ang dala nilang regalo, gold, frankincense, and myrrh. Malayong paglalakbay, a journey. In our first reading from the book of the prophet Isaiah, we have heard lahat ng bansa ay magtitipon sa Jerusalem. At paano sila magtitipon sa Jerusalem? Obviously, they will journey to Jerusalem. Talagang pupuntahan nila at doon sila magtitipon. Mga tao na naglalakbay. In our second reading from the letter of St. Paul to the Ephesians, we have heard a different kind of journey. A spiritual journey. Sabagat sabi ni St. Paul sa mga taga-Efeso, ang pananampalataya ay hindi na lamang sa mga Hudyo. Ito ay para din sa mga hentil. Ibig sabihin yung mga hentil, kukumbinsihin nila na maniwala sa ating Panginoon. That is also a spiritual journey, a conversion. And so you see, spread across all readings, ang tema natin, paglalakbay. It is very providential na ito ang ating set of readings as we start a new year. January 4, relatively still a new year. Bagong taon. Nagsisimula tayo ng ating paglalakbay. Mahilig ba kayong lumakad? Mahilig ba kayong gumala at mamasyal? Ako ho, kapag aalis, meron akong 3 tanong palagi sa isip ko at ibabahagi ko sa inyo. Kapag naglalakbay at aalis, the first question I ask myself, where are we going? Saan ba tayo pupunta? Dapat malinaw ang patutunguhan para akma ang suot, akma ang mga dadalhin, akma lahat. Kasi kung alam mo yung pupuntahan mo, mapagpapapreparean mo yung journey mo. Yung mga pantas sa ating gospel, malinaw ang goal nila. Pupuntahan natin ang batang sanggol na isinilang sa sabsaban. Kaya nga may dala na silang regalo. Nakahanda sila, alam nila kung saan sila patungo. My dear brothers and sisters, as we start our journey this year, ask yourself, where are you going? Ibig sabihin nun ay, what are your plans this year? What are your goals this year? Where is your life going? Where is your life heading? Saan ba patungo ang buhay mo? Alam niyo, mag-set tayo ng goal. Mag-set tayo ng mga realistic goals para pagdating ng December ng taong ito, sana hopefully, tulad ng mga pantas, dahil malinaw kung saan ang biyahe,
malinaw kung saan nang punta, mararating nila yung pupuntahan. Mission accomplished. Minsan nanood ako ng documentary, nalungkot ako. Tinanong ang maraming mga kabataan. Ang tanong ay, ano ang pangarap mo? 95% ng mga sumagot sa tanong, ang sagot sa tanong na ano ang pangarap? Wala kaming pangarap. No wonder, many young people today naliligaw ng landas. Walang goal Walang patutunguhan. Pero kapag meron tayong goal in mind, lahat ng effort natin, iaakma natin para marating natin yung goal na yon. Lahat ng lakas natin, igugugol natin para marating natin yung nais nating puntahan. My dear brothers and sisters, as we start our journey this year, set a goal for yourself. Maglagay kayo ng plano sa inyong buhay. Maglagay kayo ng goal sa inyong buhay. Set a realistic goal. Kapag New Year, ang daming resolution. Pwedeng goal yan Di ba madaming mga resolution? Gusto mong pumayat, yan ang goal mo? Nakatuon ka doon. Nang hindi ligaw ng ligaw. Ano ba yan? Ligaw ng ligaw. Naliligaw. Para diretso doon sa goal. Kung ang goal mo ay mas mapalapit sa mga kamag-anak at pamilya mo ngayong taon, yan ang gawin mo sa isip mo. At tapos mag-plot ka ng mga lakad ninyo o mga bonding moments ninyo. Malinaw na goal sa isip. Where is your life going? Where is your life heading? Kakalungkot, di ba? Libre na nga yung mangarap, ayaw pa. Libre na nga lang, ayaw pang gawin. Kaya sana tayo ngayong taon, mangarap kayo. Libre yun. Dream big. Who knows, if you focus yourself at that goal, at the end of this year, who knows, you might reach that goal. You might reach that destination. First question we ask ourselves, where are we going? The second question I ask myself whenever I embark on a journey, who will guide me? Sinong gagabay? Sinong magtuturo? Kapag namamasyal tayo, lalo first time natin sa lugar, talagang minsan ay madalas nag-hire tayo ng tour guides. May travel and tours. Para may magtuturo ng daan. O kung nagtitipid ka, madami namang mga navigation applications. May Waze, Google Maps, lahat ng yan nagtuturo ng direksyon. In our gospel today, paano ba narating ng mga pantas ang bata? Sabagat may nag-guide sa kanila at pamilyar tayong lahat dyan. Talang maliwanag. That star guided them to Jesus. My dear brothers and sisters, if you want to reach your goal, who are your stars? Allow your stars to guide you. Huwag matigas ang ulo. Madaming tao hindi nakakarating sa goal kasi ayaw magpagabay. Hindi totoo ang mga salita, hindi ko kailangan ng gabay. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan ng direksyon mula sa iba. Hindi totoo yun. If you want to reach your goals, then magpapadala ang Diyos ng mga tala and allow those stars to guide you. Who are your stars? Your father, maybe your mother, maybe your siblings, your best friend. Sino ba yung talang yan? Baka kaklase, baka katrabaho, baka kasamahan sa simbahan. Allow yourself to be guided by that star. Paano nga pala nakikita yung liwanag ng tala? Paano nakita ng mga pantas ang tala
natural, they look up. They look up. Maraming mga tao ngayon, kaya hindi nakakarating sa destination, konting frustration, konting disappointment, ano ang tendency? They look down. How will you reach your goal if you always look down? Tapos ayaw na magpatuloy. Yuyuko, ayaw ko na. Yuyuko, suko na ako. Eh paano ka magpapatuloy? Setbacks, disappointments, frustrations, that will come in our journey. Kasama talaga sa biyahe yun. Kasama talaga sa paglalakbay yun. Pero pag dumating ang mga frustrations, dumating ang mga disappointments, iiyak mo. Iyuko mo yung ulo mo sandali. Sapagat pinagplanuhan mo yun, ginastahan mo yun, tapos walang fruition. Pero pagkatapos mong iyakan, pagkatapos mong yumuko saglit, tawid mo yung sarili mo, tumingala ka ulit sa langit, search for your stars. Follow your star. No matter how hopeless, no matter how far, follow your star. And if you allow yourself to be guided by that star, by your star, you will soon find yourself one day reaching your destination. Mga minamahal kong kapatid, huwag matigas ang ulo. Paggabay kayo. Madaming mga taong titigas ng ulo. Ayaw paggabay, ayaw makinig. Maraming mga kabataan, bakit naliligaw? Ayaw makinig, ayaw paggabay. Huwag naman magagalit, pero marami ding mga may edad at matatanda sa atin, sasabihin, ba't mo ko tuturuan? Mas matanda ako sa'yo. Eh kaya hindi natututo. Kahit sa mga mas bata sa atin, may matututunan tayo dyan. Makinig tayo. Makinig tayo. Allow yourself to be guided by a star. And the third question I ask myself as I embark on a journey, who will I travel with? Sinong kasama? Crucial yun kung sinong kasama. Kapag di ko trip ang kasama, bakit sasama? Pero pag gusto ko yung kasama, aba, excited pa akong mag-empake niyan. Who do you travel with? The Magi, pinagpapalagay natin na hindi lang iisa ito. Sapagkat may 3 regalo, bagamat hindi nakalagay sa Bible na 3 sila, pinagpapalagay natin dahil may gold, frankincense at myrrh, tigi-tigisa sila ng dala. But the point is, they journeyed together. They shared the same vision. At dahil they shared the same vision, ang luwag ng biyahe, ang gaan ng biyahe, at nakarating sila sa pupuntahan. Mga minamahal kong kapatid, 2026, may goal tayo, may mga mag-guide sa atin. Check mo nga din, who are you traveling with? Surround yourself this year with the right people. Kapag ikaw ay napalibutan ng mga taong walang pangarap, walang goal, at ikaw ay may goal, alam mo yung journey mo, ang daming stopover, ang daming delays, and worse, hindi ka makakarating sa goal mo. But if you surround yourself with the right people, if you surround yourself with people who shares the same vision with you, one day you will find yourself mission accomplished, mapupuntahan mo yung goal mo. Pakiusap ko sa inyo ngayong taon, pakicheck yung mga tao sa paligid mo. Suriin mo. Nagmamature ka dapat sa pakikipag-ugnayan. Sino bang mga tao ang nakakatulong para marating ko yung goal ko? Sino naman yung mga taong hindi naman nakakatulong? Ang daming stopover, ang daming delays. Layuan natin yan. Choose your circle, choose your friends, choose who will you travel with this year. Lagi kong kinukwento, ewan ko kung naikwento ko lang nga dito sa Barsoin to Pero kapag ang celebration ay Epiphany, hinakwento ko palagi sa seminaryo,
isa sa mga gusto kong activity, pilgrimage. At pilgrimage talagang nilalakad. Ngayon ho kasi ang mga pilgrimage nakabus na eh. Nakabus. Pero kami noon ay ilalakarin. At hindi ko malilimutan ang pinakamalayong nalakad ko ay mula simbahan ng Bulacan hanggang simbahan ng Obando. Malayo-layo din ho yun, no? Pamilyar ba kayo sa dalawang simbahang yun? Malayo-layo din. Alam nyo, sa 13 years kong pag-aaral sa seminaryo, mula high school hanggang theology, may 13 years ding pilgrimage. May mga taon sa pilgrimage na naglakad ako mag-isa. At alam nyo, kapag naglakad ako mag-isa, ang dali-dali kong napuntahan yung simbahan. Pero pagdating ko sa simbahan, pagod na pagod ako, gutom na gutom, at wala na akong gustong gawin kundi humilata. Pero meron din akong mga pilgrimage sa loob ng 13 years. Sumama ako sa mga kaibigan ko. Nako, nagtagal yung biyahe. Lahat ng lugawan, hinintuan namin. Lahat ng pandesalan, hinintuan. Lahat ng harutan, tawanan, gagawin. Pero nakarating din ako sa goal namin. Nakarating din kami sa simbahan. Pero alam nyo, pagdating sa simbahan, hindi ako pagod. Kasi naaliw ka dun sa mga kasama mo eh. There is this African proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Surround yourself with the right people, you will soon achieve your goal. You will reach your destination. Surround yourself this year with negative people, with toxic people. Baka February pa lang ayaw mo nang magpatuloy. O baka nga kalagitnaan pala ng January, ano ba yung mga goals ko? Malabo na. Ayaw ko nang magpatuloy sa journey. My dear brothers and sisters, as we celebrate the solemnity of the Epiphany of the Lord, our set of readings all about journey, paglalakbay. Tamang-tama naman, nagsisimula tayo ng panibagong paglalakbay ngayong 2026. As we embark on a new journey, ask yourself 3 important questions. This 2026, where are you going? What are your plans? What are your goals? Who are your stars? Allow yourself to be guided in order for you to reach your goals. And third, who do you travel with? Sino bang mga kasama mo? Mga minamahal kong kapatid, may we have a blessed journey ahead of us. Amen. Magsitayo tayo. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. kaisa ng lahat ng mga Kristiyano sa pagpupuri at pananalangin sa Ama. Ihayag natin ang ating mga kahilingan, ating isamo. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos,
ngunit nadarama ang paghahangad sa Diyos. Silayan nawa sila ng liwanag ni Kristo. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasamba sa tunay na Diyos at naghihintay sa Kanyang pagdating sa huling araw, manatili nawa silang tapat, marangal at nananabik. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga pinagkalooban ng buhay, liwanag at kabutihan ng Diyos, sila nawa ang maging saksi at tagapaghatid ng buhay na matapat at marangal. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa patuloy pang naglalakbay sa daigdig, pagpatuloy nawa ng Diyos ang makalangit na pagsubaybay. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong pinagpahayagan ng Diyos ng Kanyang katotohanan sa buhay na ito, matunghayan nawa nila ang kagandahan ng Kanyang pagkalinga. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, nilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Amang makapangyarihan, tumulad sa amin ang iyong anak nang sa kalikasan namin sarili niya ang inihayag. Tulungan mo kaming sa kanya'y makatulad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eukaristiya. Isang kaming tahimik ay dapat maninig. Labanot ng liwanag, udyat ng pagdating. Ikaw ay isinilang, nagkatawang tao. Nanhahan ka sa amin, naghari sa mundo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhan ay si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaligtasan, pinagpapala
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitayin, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Dito
Igiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga tagasunod ni Kristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman ay siya nawang magpagindapat na kayo maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay, ay inyo nawang madatnan ng pagnaghanap ng mga pantas na may talang nangunguna sa daan, hanggang matagpo ang maligaya si Kristo na liwanag, buhat sa liwanag ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang liwanag ng mabuting balita tungo sa buhay na may integridad. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka
luwalhati ka na